Hawak na ng COMELEC ang source code mula sa isang international certifier na gagamitin sa online voting and counting system ng overseas Filipino voters. Para sa darating na halalan, si Patricia Lopez ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Naselyuhan na ng international certifier na ProVNV ang envelope na ito na naglalaman ng source code na gagamitin para sa online voting and counting system ng overseas Filipino voters sa 2025 midterm elections. Nitong Sabado rin, natapos na ang trusted build para sa online voting and counting systems. Patuloy pang tinitiyak ng COMELEC na hindi ito papalya kapag ginamit na sa mismong halalan. Ang tanong ngayon, kapag ba bumoto si Juan de la Cruz sa Amerika, yung bang boto niya matatransmit ngayon ng system sa consolidation system? Will this be now accepted by the different entities? If it's a small issue that can be easily fixed, we're on the ground here for 2 weeks. We've got the ability to turn around and build it again and redeploy it if there is a problem. Magsisimula sa March 20 hanggang May 7 ang enrollment ng 1.2 million overseas voters sa online voting, habang isasagawa naman ang kanilang voting period mula April 13 hanggang May 12. At the same time, i-verify ng sistema kung sila talaga yung nagpapa-enroll gamit ang kanilang national government-issued ID, passport, seaman's book kung sila ay marino. May 16 naman na election po sa buong mundo ang hindi pinayagan ng online voting ng COMELEC. Kaya magpapadala pa rin ang komisyon ng mga automated counting machines sa mga bansang ito. Ang sealed source code na ito ng online voting and counting systems ay itatago muna sa vault ng COMELEC, pero nakatakda rin itong ilipat sa vault naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas kasama ang iba pang source codes para sa nalalapit na eleksyon, kaugnay ng mas mahigpit na pagtitiyak ng seguridad nito. Mula sa IBC 13, Patricia Lopez para sa Balitang Pambansa.